So dito tayo sunod mga kababayan. Eto na nga. Wait lang ha mga kababayan. Hahanapin ko lang po yung mismong nagsalita si... saan na ba yun? Ito mga kababayan, nagsalita. Ito mga kababayan. Dito tayo kay Sal Panelo. Mga kababayan, si Sal Panelo po, magugulat po kayo sa malalaman ninyo. Kung merong harirokeng na aresto, di umano, meron ding Sal Panelo na bumaliktad na ba? Nagtatanong po ako, Sal Panelo loyalista na ba? Panelo loyalista na? Nagtatanong lang po mga kababayan. So ito po mga kababayan ng ating pag-uusapan ngayon, magugulat po kayo na mas pinuri at napabilib si Sal Panelo kaysa kay Digong. Yes po, live po ito, Ma'am Princess Paris. So ito po mga kababayan, pakinggan ninyo ang reaksyon. They are underestimating this president. They tell us he's weak. Ayan na ha. Mga kababayan, ang mga tao daw, maraming tao na nag-underestimate daw kay PBBM at sinabihan daw si PBBM na weak. Ramdam nyo na ba mga kababayan? Actually, hindi naman po ako nagtataka mga kababayan kung si Sal Panelo ay loyalista na. Kasi dati naman po itong kakamping. Nadikit lang kay Digong, nadikit lang si Harry Roque at si eto kay Digong, so naging DDS na. Pero mga kababayan, nag-iba po ang statement ni Harry Roque. Mas pinuri niya si PBBM kaysa kay Digong. Meron pa nga siyang sinabi dito na believe siya. Iba ang galawan ni Bongbong kaysa galawan ni Digong. May paninindigan daw itong presidente ngayon. Pakinggan ninyo ha mga kababayan. These people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the... Sa mga nagsabi daw na si PBBM ay weak, no? Disagree daw siya. Kasi si PBBM daw may political will. Bakit? Mga kababayan, mamaya ipagpatuloy natin. Yung sinabi ni Sal Panelo na may political will daw si PBBM kasi napatunayan po niya. Kung naalala niyo mga kababayan yung banatan, no, yung debate ni Attorney Jesus Falces at ni Sal Panelo, mga kababayan, ang sabi kasi ni Sal Panelo, walang makukulong. Walang makukulong. Ang tabayanan mo. Walang maipakulong ang presidente. Hindi totoo yan. Walang makukulong sa flood control na yan. Ang nangyari mga kababayan, ilan na po ang naaresto na sangkot sa flood control. Sunod-sunod na yan. Mga district engineer, mga engineer, mga mayor, vice mayor, congressman, hanggang darating yan sa senador, mga kababayan. Nako po, sabi ko sa inyo mga kababayan, eto na. Yun po yung rason na kung bakit nasabi ni Sal Panelo na mayroong political will si PBBM. And true to the Hague, Mr. Duterte, the former president, and he was able to humiliate General Torre kung followed strictly his instruction. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. These people, they are underestimating this president. Kita nyo? They tell us he's weak. May I ads po disagree. tayo. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and throw to the Hague Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre kung followed strictly his instruction. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. So, yun na mga kababayan. Dati, ang tawag ni Panelo kay Digong, PRRD. Ngayon, Mr. Duterte na. So, nagtatanong lang po, bakit nag-iba na yung mga statement ni Sal Panelo? Kasi dati kadalasan na kada bigkas ni Sal Panelo ay PRRD. PRRD. Ang problema ngayon, bakit Mr. Duterte na? Nagtatanong lang po. Alam na ba ni Sal Panelo ang mga pangyayari? Kasi sa totoo lang, may kasabihan tayo mga kababayan. Alam ko na hindi naman lahat ng DDS ay mga bungol pero kadalasan bobo. Pero kahit sabihin natin sa 10 DDS,
dalawa lang dyan ang medyo matino. Medyo matino. So ngayon mga kababayan, sabi ko sa inyo, itong si Sal Panelo, sa lahat po ng miyembro ng gabinete ni Digong, si Sal Panelo lang po ang walang issue. No? Si Sal Panelo lang talaga sa lahat ng miyembro ng gabinete. Si Sal Panelo lang po yung natitirang matino. So, hindi ba kaya si Sal Panelo kaya nag-iba ang kanyang mga salaysay at napuri si PBBM? Kasi bakante na ang pwesto ni Enrile. Ha? Tanong ko lang, hindi ba kaya nagbago ang statement ni Sal Panelo? Hindi ba kaya pinuri niya ngayon si PBBM dahil bakante ang posisyon ni Enrile? Mga kababayan, yun lang po ang aking tanong. Kasi nakakapagtaka. Dati, ang sabi niya, weak yan, ganun-ganon. Dati daw, ang sabi, may mga tao daw na nagsasabi ng weak daw si PBBM, pero disagree daw siya. Diba? Disagree daw siya. Kasi ang tao daw, ang presidente daw, magaling siya. Meron siyang political will. Napakulong niya si Kibuloy sa pamamagitan ni General Torre, na sumunod daw talaga si General Torre, walang patumpik-tumpik pa. Diba? Magbasa ka ng comment tungkol kay Panelo. Sige, basahin natin ha. So, ang sa akin lang mga kababayan, itong pagbago ng statement ni Sal Panelo, mga kababayan, ay may napansin talaga ako. Napansin ko na parang gusto yata ni Sal Panelong mag-apply doon sa posisyon ni Enrile. Kasi si Enrile, mga kababayan, is alam naman natin na pumanaw na, so bakante po ang posisyon. At pangalawa, kay Bersamin, bakante din ang posisyon ni Bersamin. Kung kay Enrile, medyo malayo-layo, no? Kay Bersamin. Ramdam ko. Alam nyo, hindi naman po ako nagtaka, mga kababayan, na nag-iba ng statement ni Sal Panelo at naging loyalista na. Kasi bakante po ang posisyon ni Bersamin, bakante din po ang IDM. No? Mga kababayan. So, hindi natin alam. So basahin natin ang mga comment dito. Nag-aral ba naman ng economic at political? Kaya panalo talaga si PBBM, sabi ni Chi Cartalia. Ayan, now lang ako natuwa sa'yo, pare. Sabi ni Ryan Brabante. Bumaliktad na si attorney? Ayan, eto na. Mga kababayan, sunod, now ko lang rinig nagsabi ng totoo si Panelo. Wow, nagpakatotoo na si Attorney Panelo. The truth will truly set us free. Tama ka dyan, Mr. Panelo. May punto itong si Sir Panelo. Wow, tumama ka rin. Si PBBM kasi ginawa niya at talaga ang trabaho niya, mismo ang kanyang aksyon. Mahusay na abogado yan si Panelo. Nasira lang sa image ng makadikit sa mga Duterte. Ayan na nga, mga kababayan. Marami pong bakante ngayon. Sa gabinete ni Marcos. Kaya ramdam ko po talaga. Tingnan ninyo. Pag dumating at napauwi si Harry Roque, si Panilo ang bida. Mark my word. Si Panilo ang bida dito. Kasi bakit? Si Panilo po ang nagpasok kay Roque bilang spokesperson ni Digong. So, in the end of the day, nakulong si Roque. Alam nyo na, ano nangyari? Ayan, marami na mga DDS. Ano daw nangyari? Mga DDS, pakinggan si Mr. Panelo. Kahit maka Duterte, pinupuri niya si PBBM. Dati, alto ang boses mo. Ngayon, naging tenor na. Diba? Ito na. Tama ka, Attorney Panelo. Diyan ka, eksaktong tama. Mabutit na isip mo yan. Kaya maraming natutuwa sa'yo. Dahil honest ka sa sarili mo. Hindi na tayo malinlang sa mga ganyan, mga kababayan. Hindi na tayo malinlang sa mga 60 plus years old. Tama ka, Attorney. Kabado yan. Baka kasi may masilip sa kanya. Sa nakaraan, baka madamay pa. Bait-baitan muna. Tama ka, Panilo, huwag kasing mag-judge ng tao. Ayan. Ayan, Mr. Panilo, napatunay mo na. Hirit pa kayo. Now lang ako na-agree sa lahat ng sinabi ni Panilo. Yan ang nakikita niya sa kalagayan ni PBBM. Buti naman, Panilo, nakapag-isip ka na mga sinasabi mong safe ka na. May kasabihan tayo, ang taong malulunog, hindi mamimili ng kakapitan. Sometimes he show his being human. Attorney Panilo, hopefully, di ka kabilang sa mga naliligaw. Nako, mga kababayan. Bakit ganyan ka na? Ubus na kayo, mga DDS. Ayan, safe ka na, sir. Mga loyalist, iwan ko lang sa mga DDS. Ayan.
Thank you, Attorney Panilo. You're opened your mind for the general interest of the millions of Filipino. Pambubula na naman yan. Totoo, di na kailangan ng aming BBM ang sinabi mo dahil kahit kailan magaling talaga siya. Sa wakas, may natauhan na talaga. O, di ba? Mga kababayan, ako po'y nagre-react lamang. Nagbe-base lang po tayo sa mga sinabi ni Attorney Sal Panelo na kung bakit ganun. Bakit ganun ang kanyang mga sinasabi ngayon na parang pinuri na niya lahat. Ulitin ko These people, they are underestimating this president. Mm. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. Ayan na. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and throw to The Hague Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre kung followed strictly his instruction. Dati ang tawag niya kay Digong PRRD. Ngayon Mr. Duterte, the former president. Tapos dati si General Torre ang tawag niya is yung pangit na general. Ngayon General Torre na. Tapos dati ang sabi niya weak daw, walang ginawa, puro na lang salita, puro na lang pa-press off. So bakit ngayon ang sabi ni Sal Panelo ay parang kumakabig na? Alam niyo yung papunta ka na sa may buhaya tapos bigla mong inatras yung sagwan kasi malalamon ka na. Alam niyo pag nagsakay ka ng bangka, yung dalawang sagwan, 'di ba? Pag ginanon mo 'yon, aabante ka. Pag binalik mo 'yon, paatras ka kasi nakanganga na yung buhaya pag nakanganga na yung buhaya, syempre aatras ka na ngayon kasi bakit? Malalamon ka 'Di ba? Napansin niyo rin ba mga kababayan? Napansin niyo ba? Ako napapansin ko din 'yan. Abangan natin ang mga reaksyon nila Banat Bay. Abangan natin ang mga reaksyon nila. Actually, wala naman silang maibira kay Panelo kasi si Panelo ever since pagkakaalam ko wala naman siyang sangkot na korupsyon kasi wala naman siyang hinawakang proyekto at pangalawa, wala naman pong hinawakang ahensya si Panelo ever since nung presidente si Digong. Ang pagkakaalam ko, acting spokesperson siya nung inatake si Roque na tumabingi ang baba. So, yun po yun mga kababayan, yung ating reaction ngayon.